Maniniwala ka ba na ang gagawin kong cake ngayon ay with fondant details tapos yung base cake niya ay chiffon lang or chocolate chiffon? Ganyan yung normal na ginagawa ko. Instead na maglagay ako ng chocolate fudge, naglalagay ako ng real chocolate dito tapos tutunawin ko lang siya sa konting water. At dahil hindi naman iba yung nagpagawa nito, instead na chocolate fudge din, why not nalagyan natin ng real chocolate and then chocolate Oreo. Madami kasing mga baker ang gumagamit ng mga moist cake, especially kapag ang details na ilalagay sa cake ay fondant. Kasi yung mga fondant natin ay mabigat yan. And since hindi naman ganun kabigat yung mga toppers nito, pinush ko talaga yung chocolate chiffon. Ang size nga pala ng cake na to ay 8x5. Tapos, ito ay Roblox theme. Ito yung inspo ng client na sinend sa atin at malalaman natin kung talaga bang na-achieve natin siya. Meron lang akong konting details na binago para hindi siya maging super plain kagaya ng inspo. And kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina, hindi iba yung nagpagawa nito kasi isa siya sa mga college friends ko. Though sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, minsan yung makakakilala mo sila talaga yung hindi magso-support sa'yo. Kaya sobrang kinikilig ako every time na merong nagpapagawa sa akin, nakakilala ko. Dito pala sa part na 'to ay ginagawa ko na yung pinaka-name ng ating celebrant at ganyan ko lang siya ginagawa sa aking molder kasi ganito yung nasa inspo, parang straight cut lang yung mga letters. Tapos yung fondant pala ay ginagawa ko ahead, which is a day before kung kailan ko gagawin yung pinaka-cake. At sobrang rush order na din pala 'to kasi 2 days before the celebration nung nag-chat sa'kin yung friend ko. At ito yung cake na habang ginagawa ko ay nagpe-pray talaga ako kasi yung hangin sa labas at yung ulan, grabe, sobrang lakas. Madidinig niyo yan sa video na 'to. 'Di ba, ito kasi yung kasagsagan ng pasok ng bagyong Uwan sa ating bansa. At ito, the following day na 'to, kasi iyan din yung isa sa mga, ginagawa ko kapag fondant. Ina-assemble ko siya mismong day kung kailan yung pick-up or yung delivery. Siyempre kasi alam niyo naman yung fondant natin napaka-sensitive niyan lalo kapag malamig ang panahon. So, basically yung fondant talagang lumalaban siya or mas maganda siya kapagka mainit ang panahon. Pero kapag ganitong ulanan na dahil ma-moist ang paligid kasi nga rainy days tayo, so dun siya talagang hindi maganda or hindi okay. So ayan yung lagi kong ginagawa, ina-assemble ko talaga siya on the day ng pickup. Hindi ko na namamalayan na patapos na pala ang ating cake at ang ating celebrant ay si Timothy. Happiest birthday, Timothy! Ang dalangin ko para sa iyo ay lumaki kang mabait at mabuting bata. At sa friend ko na nagpagawa, thank you so much for trusting Islavians. Final touch na tong ginagawa ko, which is tinatanggal ko yung mga excess na cornstarch dito sa ating fondant details. Ito na pala yung finished look ng ating cake. Thank you so much everyone for watching. Until our next!